Before we start, samahan niyo po ako at tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa umagang ito, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat sa Lord. Sa umagang ito, Panginoon, nandito naman po kami sa inyong harapan, Panginoon, upang magbulay-bulay ng iyong mga salita, Lord. Lord, I pray, Lord, na samahan mo kami, Panginoon, yung banal na Espiritu, Lord, sa lugar nito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, sa umagang ito, yung tagapagturo namin, Lord. Lord, we honor your Holy Spirit, Panginoon. Lord, guide me by your Holy Spirit, Panginoon. Give me wisdom, Panginoon, and knowledge sa iyong salita. Gamitin mo ako as your speaker. Kung naman, Panginoon, yung mensahe mo sa umagang ito na maririnig ng aking mga kapatid, Lord, sa umagang ito. Nawa, Lord, ito yung maging pagpapala po, Panginoon, sa kanila. Magbigay kalakasan, Panginoon. Magbigay buhay po sa bawat isa. Muli, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ito pong amot sa amot dalahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kahapon po, nawo-worry ako. Kasi hindi ko alam kung sino yung magpipreach talaga sa araw na to. Meron medyo nagkaanuhan po dun sa schedule. Kaya, inisip ko, tawagan ko kaya si Pastor Eli, tatanong ko, sino ba talaga yung magpipreach? Yan nga, sinabi niya, kapatid, ikaw. So ako, kagabi lang po yun. So siguro mga around 8 o'clock. Naku, paano na yan, sabi ko. Lord, paano na to? Ako pala talaga naka-assign ng magtuturo. So, Friday morning. So yun nga, medyo nataranta ako, tumawag ako kay Carol. Carol, peram ng laptop mo kasi running out of time. Kailangan ko talaga mag-prepare dahil ako pala talaga yung naka-assign sa bukas ng umaga sa mensahe ng ating Panginoon. And then after that, I pray, Lord, as your Holy Spirit, guide me, Panginoon, kung ano yung mensahe mo sa umagang to. Ano ba talaga yung mensahe mo? I-reveal mo sa akin, Panginoon. Kasi ganun po ako eh. Hindi po ako basta nagpe-prepare lang ng salita ng ipipreach ko. I recognize yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya siya lagi ako sa kanya ako nagtatanong kung ano ba talaga yung mensahe mo. And then after that, and the Lord answered me. Sabi niya sa akin gano'n. Sabihin mo yung truth. Truth. Sabi ko, Panginoon, ano yung truth? Yung palang gusto ng mensahe ng ating Panginoon. Sabihin mo yung katotohanan. Ang katotohanan ay ako. Ipangaral mo ko sa kanila. Dahil ako ang katotohanan, nasa akin ang katotohanan. Kaya ngayon pong Panginoon, sa umagang ito, ang mensahe niya pa about truth. Sa John chapter 8, verse 31 to 36. Samahan niyo po ako sa John chapter 8, verse 31 to 36. Then Jesus said, Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my words, then are my disciple indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Then answered him, we be Abraham's seeds, and we never be bondage to any man. How sayest thou you shall be made free? And Jesus answered them, very verily I say unto you, whoever committed sin is the servant of sin. And the servant abide not in the house of forever, but the sons abide ever. If the sons therefore shall make you free, you shall be free indeed. Amen. So yan po yung mensahe ng ating Panginoon. Truth. Sino po yung sinasabi niyang truth? Sabi niya kanina rito sa verse 31, then you say to those you believe on him, if you continue in my words, then there are my disciple indeed. Kung sino po daw po yung kanyang naglilingkod, ay nagpapatuloy sa kanyang mga salita. Amen. Sino po ba yung mga lingkod ng ating Panginoon dito? Pakitaas po ang ating mga kamay. So halos po lahat po tayo lingkod ng ating Panginoon. Pero ang sabi niya, yung lingkod ng ating Panginoon ay nagpapatuloy sa kanyang mga salita. Paano po ba tayo magpapatuloy sa kanyang mga salita? That I give you example.
Kunyari dito, nakikinig tayo ng mensahe ng ating Panginoon. So, umagang ito. So, yun po. And after that, ano po ba yung mga bagay na nagpapatunay tayo, nananatili sa salita ng Diyos? Example, sa mga Bible study, yan, umaatin po tayo, di ba? Bible study, prayer meeting, ngayon po yun eh. Yung nagkukontinue tayo sa salita ng Diyos. Dahil sa prayer meeting o Bible study, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kaya yung continuous tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, continuous tayo sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Although marami sa atin, minsan hindi nakakaatin ng prayer meeting or Bible study o namang gawain para sa Panginoon, may mga valid reason kayo. Hindi ko po alam yun. Hindi po ako magbabalid ng kung ano yung mga reason nyo. Si Lord po magbabalid nun. Kung ano man yan, hindi kayo nakakati ng mga prayer meeting o Bible study dahil sa inyong mga kadahilanan. So ano po ba yung nagpapatuloy sa salita ng Diyos? Of course, hindi lamang po yung nakikinig ka lang ng salita ng Diyos, nagbabasa. Ang talagang nagpapatuloy sa salita ng Diyos ay yung tumutupad nito. Sabi po sa James chapter 1 verse 22, hindi lamang po tayo tagapakinig. Tayo rin po ay tagapatupad ng kanyang mga salita. Dahil yung mga salita ng ating Panginoon na pinapakinggan mo na hindi mo naman tinutupad. Ano pong tawag ni James doon? Ni Apostol Apostol Santiago, dinadaya nyo lang po yung mga sarili. So sabi niya gano'n. Kaya dapat, if you continue, sabi niya sa aking salita, ay tuparin mo yung aking mga sinasabi. So yun po yun. Ilan po yun sa mga sample na tayo nagpapatuloy sa ating Panginoon. Huwag po kayo malungkot. Kung may mga reason man kayo kaya hindi kayo nakakatin ng mga gawain Panginoon, si Lord po yung magbabalid nun. Hindi po ako. So yun po. Sa verse 32, ano po sabi na, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Alam niyo po itong statement na to, this is a popular statement. Marami pong itong nagsasabi nito, mapapolitiko, mapa-celebrity, minsan pati yung mga media sinasabi to. Alam mo yung mga political oppress, sino ba dito yung umabot dito ng yung martial law, na panahon ng martial law? Hindi ko po inabot yun, pero pinanganak ko 1975 eh. Sabi nila 1972 daw yun eh. Pinoclaim yung martial law. So bata pa po ako noon. Tapos nanawala yun, I think 1986 or 87, like something like that. Talagang bata pa po ako, hindi ko po siya naabutan. Pero naririnig ko po yun sa mga matatanda pag kinakwento nila sa akin. So yung sinasabi nila, they are political oppressed. Lalo na ang panahon na yun. Sinasabi nila, si Marcos daw is ganito, diktador. Talagang ganong grabe daw yung pang-aapi ng panahon niya. Sabi nilang gano'n ng mga matatanda. Tapos, di ba, ano nangyari? Nagkaroon ng, sabi nila, EDSA. Ang sigaw ng tao, freedom, freedom, freedom. Even yung sa media, gusto nila magkaroon ng press freedom, di ba? Yan yun eh, first press freedom. Even minsan nga, yung celebrity people, madalas nababanggit din yan. Kasi yan po, it's a popular words. But, totoo lang po, that statement is divine statement. Galing po yan sa ating Panginoon. Hindi mo basta sasabihin yan, lalong hindi mo nalalaman kung ano pa talaga ibig sabihin yan. Truth, sabi niya gano'n, if you know the truth shall set you free. Ang sabi niya gano'n, pag nakilala mo yung katotohanan, ibig sabihin mo may pagkakilanlan dun sa truth. Hindi siya basta word lamang. It's a person. Di ba sabi niya gano'n? If you know the truth will set you free. Sabi ng ating Panginoon. Ang sabi ng Lord in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes Father except me. Sino po yung truth na sinasabi ng ating Panginoon? Siya po yun, si Jesus Christ. Amen, hallelujah, purihin po ang Panginoon. Si Jesus Christ po yun. Yung truth na sinasabi niya. The truth will set you free. Verse 33, they answered him, we be Abraham's seeds, and were never bondage to any man. Yes, totoo yun eh.
Sila po yung seeds ni Abraham, yung mga Hudyo. Kasi sa pagkakataon ito, ang kausap ng ating Panginoon yung mga Hudyo. And this morning, hindi lang po Hudyo ang kausap ng ating Panginoon. Lahat po tayo kausap ngayong umaga ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya gano'n. Hindi po kami kailanman naging alipin dahil kami nasa lipi, nasa lahi ni Abraham. Yes, if you go to the genealogy, kung titignan po natin yung mga Hudyo. Saan ba nanggaling yung Hudyo? Jew, from the tribes of Judah. Diba? Si Abraham nagkaanak ng dalawa. If you see the history, sino ba yung naging anak ni Abraham? Sa isang alipin at isang laya. Si Isaac is pinanganak niya kay Sarah. Si Ismael ay pinanganak niya kay Hagar, di ba? So si Hagar is yung alipin. Si Sarah, siya yung babaeng nasa laya. So yung mga yung lahi ni Isaac, nagkaanak siya ng dalawa, si Esau at si Jacob. Nagpatuloy po yon. Si Jacob is, natawag nating Israel, is may dalawang anak. Nandun po sila Judah, sino po ba? Si Joseph, at marami pong 12 po sila. So yun nga, napasama sila doon. Kaya sinasabi nila, hindi kami kailanman ay anak ng alipin. Hindi po kami alipin. Tama po yun. Pero hindi po nila talaga naunawan kung ano ibig sabihin ng ating Panginoon dito. Tayo po, kailanman hindi na po tayo naging alipin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, Panginoon tagapagligtas, hindi na po tayo alipin. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, yung alipin ng pagkakasala. Let's continue. How say thou you will be made free? And Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whoever committed sin is a servant of sin. Ay na ibig sabihin po ng Panginoon dito. Kung sino po yung nagkaroon ng pagkakasala, siya alipin ng pagkakasala. Hindi yung personal na alipin. Ang sinasabi po na ating Panginoon dito, spiritual. Hindi po yung personal o yung flesh, servant by flesh. Hindi po ganun ibig sabihin ng ating Panginoon. And the servant abide not in house forever, but the sons abide ever. If you look this one, kung titignan po natin dito, kung titignan po natin sa previous verse, chapter 8, verse 1, ang ating Panginoon is nangangaral. No? Nakaupo siya at nangangaral. At may lumapit sa kanya ng mga eskriba at daladala yung babae. Sabi, eto, nahuli namin sa aktong pangangalo niya. So sa batas ng panahon, sa batas ni Moses, pag nahuli namin ang tao, ang sa babae nangangalo niya is binabato namin. So ang tanong lang, ano ba dapat gawin namin dito? Hindi po sumagot ang ating Panginoon Jesus. Kundi siya nagpatul na kaupo at sumusulat dun sa lupa. At muli sila nagtanong, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, kung sino man sa inyo walang kasalanan, siya unang bumato. Anong ginawa ng mga tao na kapaligid? Simula sa bata at matanda, anong ginawa? Sila po yung nag-aalisan. Hindi po siya hinatulan nila. At lalong-lalo ang ating Panginoon, hindi po tayo hatulan. In John chapter 3, verse 17, ang pong sabi ng Panginoon, hindi dinala ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng mundo, kundi ligtas ang mundong ito. Ang Panginoon na hindi po siya humahatol, siya po ay nagliligtas. And the servant abide in the house forever, but the sons abide forever. Kung titignan niyo po sino po nakakaalam ng istorya ni Zacchaeus? Nung tinawag siya ng ating Panginoon, di ba, nandun sa puno, tinitingnan, di ba? Tinawag niya si Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan, punta tayo sa bahay ninyo. Si Zacchaeus nagmamadali. Tuwan-tuwa nung nalaman niya na tinawag siya ng ating Panginoon. Kilala niya yung sarili niya, yung Zacchaeus, kung sino siya eh. Siya isang makasalanan eh. Kilala niya yun. Kaya tuwan-tuwa siya, nagtunawag siya ng ating Panginoon, Zacchaeus, baba ka dyan, punta tayo doon sa bahay ninyo.
At nangyari, dun sa bahay, ang ginawa niya sa Zacchaeus, pinamigay niya lahat yung mga... Alam niyo po ang trabaho sa Zacchaeus, di ba? Isa tax collector. Not just only tax collector, isa commissioner ng mga panahon nun. Isa sa mga commissioner. So sinuli niya ngayon sa mga bayan, sa mga tao, yung mga nakolekta niya. Ano po sabi ng Panginoon? Katotohanan sa inyo, sa bahay nito, nagkaroon ng kaligtasan. Alam po natin, kung gusto po natin tayo maligtas, yung bahay na sinasabi niya rito, it's ating ang puso natin. Tanggapin po natin ng Panginoon tagapagligtas sa ating puso. Ayan po ibig niya sabihin dito, hindi po nananatili ang kasalanan sa puso ng tao. Ang dapat manatili ay ang anak ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nung sinabi niya ron, yung time by story pa, ito yung nasa Acts naman, chapter 16, kung titignan niyo po. Si Paul saka si Silas, no? Nung sila yung nakulong dun sa tapos nandun niya, experience nila yung banal na espiritu, tinulungan sila natin Panginoon, nakalaya sila. Tapos may jail warden dun. Yung jail warden takot na takot dahil na nakaligtas, nakakawala yung dalawa, si Paul sa si Silas. Tapos akto magpapakamatay na yung jail warden. Lumapit yung jail warden sa kanila. Ginoo, sabi lang ganun kay Paul sa kay Silas. Paano po ako maliligtas? Imagine mo, yung jail warden, hindi niya alam kung paano siya maliligtas sa kulungan. Tinanong, Panginoon, paano po kayo maliligtas? Sumagot po si Paul, tanggapin mo ang Panginoon Jesus sa puso mo, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Anong ginawa nila, ni Paul, ni Silas, sa kanong jail warden? Pumunta sila dun sa bahay. Ipinangaral ang salita ng Diyos, tinanggap ng mga sambahayan ng jail warden ang ating Panginoon at sila'y lahat naligtas. Kapatid ko, ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag na manatili yung kasalanan sa buhay natin. Ang manatili po ang ating Panginoon sa puso natin. Amen? Hallelujah. Verse 36, if the sons therefore shall make you free, you shall free indeed. Sabi nga ganun. Kung ang Panginoon pinalaya kayo, ay kayo tunay na magiging malaya. Amen? So alam niyo po, yung tatatandaan niyo ba pag yung isang tao, ganito po, yung isang tao na hatulan siya ng buhay na nakagawa siya ng isang krimen, tapos nahatulan siya ng habang buhay ng pagkakabilanggo. No? Hinakulong siya. Yung habang buhay ng pagkakabilanggo, tutusin, wala nang hindi ka na makakalabas nun eh. Pero nagkaroon siya ng parol. Naparol siya. So nangyari, nakalabas siya. Kasi parolado eh. Diba? Ang taong parolado, kahit na habang buhay na yung hatol sa kanya habang buhay ng pagkakabilanggo, basta binigyan ng parol, lalaya siya. So, ganun po yun. Hindi ba napapansin, pag Pasko, may mga parol? Di ba? Hindi nyo ba alam ibig sabihin ng symbols ng parol? Kapatid, tayo po'y pinalaya na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Kayo nang ibig sabihin ng parol. Tayo po'y noon walang pag-asa sa buhay natin dahil sa ating mga kasalanan. Because of Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Nagkaroon po tayo ng pag-asa na makalaya doon po sa sumpa ng kasalanan. Ang sumpa ng kasalanan ay doon po sa impyerno ng kamatayan. So, ganun po yun. Okay. The Son said, make you free and shall pay indeed. So, yun po yun. And now they shall Abraham seeds, but seek kill me, and by my words had no place to me. Dami yung word, yung truth. Ano po sabi ng Panginoon doon sa John chapter 17:17? Kung nalalaman po natin yung word na truth, ang sabi niya pong ganun, sanctify them in truth, because your word is truth.
pagkabanili mo sila sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sino po magpapabanal sa atin? Ang ating Panginoong Hesus. If you are now, hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatanggap ang ating Panginoong Kristo sa buhay mo. Ngayon, sinasabi ng ating Panginoon sa umagang ito, if you want to free from the bondage of sin, kapatid, tanggapin mo siya ang Panginoon tapagligtas sa buhay mo. Ano po sabi ni Paul? Sa Galatians chapter 5 verse 1, kayo nga'y magsitibay sa pagkalaya sa inyo ng ating Panginoong Kristo. Huwag na po muli kayong bumalik sa pamatok ng kasalanan. Tandaan ko, kapatid, yung kasalanan ay nagmula po yan sa ating mga unang magulang, kay Eva at Adan. Naipasa lamang po yan sa atin. If you go into Luke chapter 4 ng Romans, nandun po yan. Yung kasalanan na nagmula sa aunang ating ninuno na napunta sa atin. Doon tayo palalayan ng ating Panginoon, Jesucristo. Kaya, yung truth na sinasabi ngayon ng umagang to, walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Gawin palitan natin Jesus Christ is the truth. And that truth will set you free. Ang Panginoon ang siyang katotohanan. Ang Panginoon ay katotohanan. At ang Panginoon ay siya magpapalaya sa inyo. Amen? Ayun po yun. Ayun po yung kahalagaan ng katotohanan, yung truth. Sinasabi ng ating Panginoon yung umagang to. Yung mensahe niya. Yung truth na sinasabi niya. Ang ating Panginoong Kristo. Kanina po yung kinakanta ng ating kapatid niya. One way. Sa ating Panginoong Kristo yung binabanggit niya. I am the truth, the way, and the life. No one comes, Father, except me. Amen? Purihin po ang Panginoon sa napakalimang mensahe ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo.